ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Malaki nga ba o maliit ang mundo? Gaano ba kalaki ang pagkakataon na makikita mo ang taong minamahal mo? Minsan ay kaharap na natin pero hindi natin nakikita o minsan ay nagbubulag-bulaga naman. Minsan naman ay halos maiyak na tayo ng kakahintay at kakahanap sa taong iniisip natin na magmamahal ng totoo sa atin. Ang kwentong ating mapapakinggan ay isa na namang pagpapatunay na matalinghaga ang buhay. Si Arthur na tahimik ang makakaranas ng malaking pagsubok sa buhay at sa gitna ng pagsubok ay kasabay niya ang isa pang pagsubok. Bilang landlady, ano ang magiging contribution ni Connie sa malubak na daanang tinatahak ni Arthur? Ang isang bagong kaibigan ba na si Vincent ang makakatulong o ang mas makakapagpalala ng sitwasyon ni Arthur? Halina't pakinggan ang isang kwento ng mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay na magiging sandata para sa mas maliwanag na bukas. Pakinggan natin ang kwento na umiikot lamang sa isang bakod dito lang sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po ay si Arthur, 27 years old. Isa po akong web designer. Work from home po ang trabaho ko. Ang kwento ko po ay nangyari 2 taon na ang nakakalipas. Dumating po sa akin ang pagkakataon na nawala ng trabaho ng matagal dahil doon ay nagastos ang ipon hanggang sa maubos. Kaya naging problemado sa panggastos lalo na po sa pambayad ko sa renta ng apartment na tinitirhan ko. Ang aking pong landlady ay si Connie. Siya po ay 40 years old na noon. Mabait naman siya pero masungit at medyo masakit magsalita. Pero pag nahuli mo ang kiliti niya ay mapapakalma mo naman siya. O pwede din nating sabihin na mapapaikot siya. Hindi ko po alam na ganon siya kadaling mapakalma. Tahimik lang po kasi akong tao at ayoko din po noong magbabait-baitan ka at pupurihin ang isang tao para lamang hindi kanya pag-initan. In other words, ayoko nang nanguuto dahil nga po sa na-delay ako ng ilang buwan sa pagbabayad ng renta ay hindi lang buwan-buwan akong kinukulit ni Connie kundi halos linggo-linggo o minsan ay araw-araw pa. Mahirap lusutan si Connie dahil siya ay nakatira lamang sa tabi ng bahay na nirerentahan ko. Nasa isang compound po kami na may 3 bahay. Ako ay umuupa sa kanan, siyang nakatira sa gitna at ang bahay sa kaliwa niya ay bakante ng ilang buwan na rin. Kaya mainit lagi ang ulo niya kasi ang renta ko lang ang inaasahan niya. Kaya hindi ko din naman siya masisisi. Yun nga lang ay masakit siyang magsalita, Papa Dudut. Sa tuwing may magi-inquire nga sa bahay ay nagdadasal din ako na sana may umupa na para mabawasan ang oras ni Connie ng pangungulit, Papa Dudut. Arthur! Sino yan? Engkantada! Ha? Huwag ka nga magmaang-maangan dyan, alam mo nga ko to. Kilalang kilala mo ang boses ko. Oh, Miss Connie, ikaw pala yan. Gulat-gulatan? Huwag mo nga ako ine-echos? Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Aba, nagtatanong pa? Tungkol po ba saan? Ay, consistent! Katapusan na! Miss Connie, huwag kayong magsalita ng ganyan. Masama po yan. Wisit ka! Ang sinasabi ko, katapusan na ng buwan. Ang bait nyo naman. Pero wala naman ho akong kalendaryo sa bahay kaya wala naman pong kailangang ilipat na pahina. Pinupwisit mo talaga ako? Miss Connie naman, binibiro lang kayo.
Kasi naman ang aga-aga eh. Ay sorry, anong oras ba ako dapat maningil? Mga 3:00 po ng hapon sa isang buwan. Binubwisit mo talaga ako Biro lang ho, kayo naman. Bayad mo! Delayed ka na ng 3 buwan, mag-4 na buwan na. Yun nga po eh. Nako, ayan na naman yung yun nga po na yan. Isang project lang po kasi ang pumasok sa akin. Inuna ko po munang bayaran yung kuryente, baka kasi maputulan ako. Takot kang maputulan ng kuryente? Kung putulan kaya kita ng bahay. Miss Amara naman. Ang tagal na, ilang buwan ka ng ganyan. Ano ba naman yan, Arthur? Ihahabol ko naman po pag nakabawi na. Mahirap po kasi ang pasok ng trabaho ngayon. Ako, naisip mo ba? Ikaw lang ang renter ko. Itong apartment lang ang sort of income ko. Source. Ano? Source po, hindi sort. Source of income. Bakit ba pinapakailaman mo ang Ingles ko? Pakailaman mo yung bayad mo. Pasensya na po. Promise po, next month. Promise na naman? Pang-ilan na yan? Pangatlo po. Aba, sumasagot pa. Sumagot ka, mali pa. Pang-5 buwan ka ng pangako na pangako. Sorry po talaga. Che, ikaw lang ang umuupa sa akin. Ilang buwan nang umalis yung umuupa sa kabila. Hanggang ngayon wala pa din umuupa. Tapos ikaw ilang buwan nang hindi nakakabayad. Saan ako kukuha ng pangkain ko? Ano, mamamatay na lang ako sa gutom? Pag nangyari yon, kanino kaya mapupunta tong apartment? Ano? Wala po. Alam mo kung may nakatira lang dyan sa kabila, tapos may naghanap ng apartment? Alam mo bang pwede kitang paalisin para yung naghahanap ang titira dito? Buti na lang wala pang nakatira sa kabila. Ano? Wala po. May sinasabi ka? Kanina ka pa bumubulong dyan. Akala mo makukuha mo ako sa mga ritual-ritual na yan? May pangontra ako. Wala naman hong ritual. Siguraduhin mo lang na sa katapusan magbabayad ka na ha? 4 na buwan na yon. Nako, hindi naman ho ganong biglaan. Kaya nga sinasabi ko na ngayon para wag ka nang mabigla. Sa katapusan ha? Sa katapusan ho, 2 ho munang maibibigay ko. Tapos sa susunod 2 uli. Tapos sa susunod 2 para makompleto ko ho. At ikaw ang nagbibigay ng termino sa akin? Ha? Nagpapaliwanag lang po. Pag hindi ka nakabayad sa susunod na buwan, dun ka na sa presinto magpaliwanag. Presinto ho agad? Bakit? Concern ka ba na i-bypass ko ang barangay? Close ba kayo ni Chairman? Miss Connie naman, bigyan niyo lang ho ako ng chance. Mababayaran ko lahat ng kulang ko sa loob ng 3 buwan. Nako, nakakainis ka. Siguraduhin mo yan ha? Opo. Pag napako pa yung pangako mo, ipapako ko yung pinto para wag ka makapasok dyan sa bahay. Opo. Nakakainis ka. Nawala tuloy ako sa sarili ko, may bingo pa kami. Makaalis na nga. Papa Dudut, hindi ko po alam kung maaawa ba ako sa sarili ko o kakapalan ko na lamang ng sobrang mukha ko. Responsibilidad ko po ang magbayad kaya hindi ko po masisisi si Miss Connie. Totoo naman po na ang apartment lang ang pinagkakakitaan ni Miss Connie kaya nahihiya po talaga ako. Kasi wala akong magawa. Karapatan niya din po na paalisin ako kasi kanya ang apartment at hindi ako nakakabayad. Gumagawa po ako ng paraan para makahanap ng kliyente. Minsan ay rumarakit po ako sa pagsusulat ng kung ano-ano. Mga speech script sa mga event at kung ano-ano pa. Maliliit ang bayad pero iniipon ko na lamang po para mabuo ang kahit 2 buwan muna sa utang ko. Isang araw ay nadinig ko si Miss Connie na may kausap sa telepono. May titingin na ng apartment sa kaliwa kaya nung araw na yon ay medyo payapa si Miss Connie. Hindi naman talaga siya palangiti pero ng araw na yon ay hindi niya ako sininghalan o pinaringgan. Nagdasal din ako na sana ay may umupa na. Kasi kung may uupa ay may makukuha siya buwan-buwan. Siguro pag ganon ay mapagbibigyan niya ako kung sakaling may aberya na namang mangyari. Pero hindi ko po wish yon. Kasi gusto ko na rin po talagang mabayaran lahat ng kulang ko para mabalik na ako sa regular na monthly rent. Kasi nai-stress po talaga ako kapag may utang at mas nai-stress ako kung ang pinagkakautangan ko ay katabi lang ng bahay ko. Pero may nangyari na naman. Yung inaasahan niyang titingin ng bahay ay hindi sumipot, Papa Dudut. Ang tawagan niya ay sinabihan siya na may nakita na silang ibang bahay na mas malaki at mas mura. Galit na galit si Miss Connie, syempre ako na naman ang napagdiskitahan niya, Papa Dudut.
Sino yan? Tigilan mo ako! Lumabas ka dyan! Bakit ho? Wala pa naman pong katapusan. Hihintayin mo talaga ang katapusan? Hindi mo ba pwedeng agahan na ang bayad? 4 na buwan na yon. 3 lang ho. Bakit hindi mo ibibilang tong buwan na to? Hindi pa naman po tapos ang buwan. Kaya technically, 3 lang po ang delayed ko. Nangangatwiran ka pa. Ikaw alam mo. Tao po. May tao ho. Hoy! Bakit mo ako pinagsaran? Mamaya ka sa akin. Ay, bakit po? Mag-i-inquire po sana ako. Sa apartment? Opo, Ay, tuloy ka! Tuloy! salamat po. Naku, wag mo na akong ipo. Ako si Connie. Pwedeng Ami o kaya Mira. Bahala ka na. Connie na lang. Kasi parang mas magandang pakinggan. Kaya mas bagay sa'yo. Naku, ano ka ba? Nakakainis ka naman. Nahihiya tuloy ako. Naku, hindi kinakahiya ang ganda. Tama ka naman. Ako naman si Vincent. Hello, Vincent. Yan po ba ang apartment? Ay, hindi yan. May nakatira pa dyan. Pero malamang umalis na din siya dyan. Ay, bakit siya aalis? Magulo ho ba dito? Ay, hindi. Hindi. Tahimik dito. Bakit siya aalis? Papaalisin ko. Hindi nagbabayad eh. Kawawa naman. Naku, wag nga siya ang pag-usapan natin. Halika, tingnan mo yung apartment. Yan bang nasa gitna? Hindi yan, bahay ko yan. Ayun yung bakante, yung pangatlo. Magkatabi lang naman tayo, kaya kung may kailangan ka, nandyan lang ako. Nakakahiya naman. Hindi pa nga po tayo nagkakaayos. Wala naman tayong problema. Ha? Wala. Ito yung bahay. Halika, tingnan mo. Maayos siya, pinaayos at pinalinis ko. Ay, malaki. Oo, may labahan pa sa likod. Tapos may gate naman tayo, kaya safe tayo dito sa loob ng compound. Yun na po ba ang presyo yung nasa ad? Oo eh. Sige, okay na sa akin yun. Talaga? Oo, Kailan ka lilipat? mag-e-empake lang ako. Kailangan ko din lumipat agad. Siguro sa linggo ako makaka-transfer. Madami ka bang gamit? Halos mga damit lang at mga ilang gamit sa bahay. Pero napansin ko may mga gamit sa loob. Ilalabas nyo ba yon? Actually, dun yun sa loob. Kung gagamitin mo, okay lang. Pero kung hindi mo gagamitin, pwede ko naman ipalabas. Hindi, okay lang yung mga gamit sa loob. Para may laman naman yung bahay. Ayan. Sige, ipapalinis ko uli yan paglipat mo sa linggo. Salamat. Pwede bang magtanong? Ano yun? Bakit ka aalis dun sa tinitiran mo ngayon? May mga problema na yung bahay. Nire-report ko sa may-ari, hindi naman ginagawa ng paraan. Ay naku, dito wala kang magiging problema. Kung may anong kailangang palitan, alisin o linisan, sabihan mo lang ako. Ako nang bahala. Naku, salamat. Sabi ko na hindi ako nagkamali ng pagpili dito eh. Bakit? May iba ka pa bang pinagpipilian? Ayokong sabihin na meron pa kasi first choice ko dito. Yung iba nakapila lang kung sakaling hindi ako pwede dito. Pwede ka! Pwedeng pwede! Kaya dito ka na. Oo, yung down at advance sa paglipat ko na ibibigay. Wala kasi akong hawak ngayon eh. Ay oo, no problem. Sige lang, malapit na naman ang linggo eh. Salamat. Sana wag na kayong maghanap ng ibang uupa. Hindi, ikaw na. Gusto mo palagyan ko pa ng signage dyan ng pangalan mo eh. Sobrang saya ni Miss Connie ng araw na yon, Papa Dudut. Halos 3 araw na hindi niya ako kinukulit at madalas ay kumakanta pa siya kapag nagdidilig ng halaman. Mabuti na lang at parang anghel na dumating yung mangungupahan sa kaliwang bahay. Siya si Vincent. 30 years old na siya noon. Branch manager ng isang malaking pagawaan ng isang uri ng inumin. Hindi ko na lamang po sasabihin kung ano, baka maging issue pa sa kumpanya nila. 10 taon ang bata niya kay Miss Connie kaya medyo halos magkalapit ang edad nila. Kaya siguro mabilis silang nagkakaintindihan. Alam ko naman na kung sino man ang lilipat sa kabilang bahay ay parang lifeline ko lamang. Kasi pampakalma lang naman ni Miss Connie ang bagong uupa.
Ilang araw lang ay babalik na naman siya sa ugali niya. Ganun pa man, habang payapa si Miss Connie ay patuloy ako sa paghahanap ng racket para mapuno ko ang 2 buwan na renta. Kaso bibilis na naman ang epekto ng pagpapakalma ni Miss Connie kasi dumating ang linggo. Ang takdang araw at oras ng pagdating ni Vincent. Hindi mapakali si Miss Connie at lumalabas ng bahay niya kada 1 oras. Buong araw niyang ginawa yon at hinihintay niya talaga ang pagdating ni Vincent. Kaso hindi ito dumating hanggang sa nagdilim na. Mabuti na lang at may racket ako ng gabi at kinailangan kong umalis. Kasi noong medyo malayo na ako sa amin ay nakita ko si Miss Connie at kumakatok sa unit ko. Kung nandun ako ay siguradong ako na naman ang napagbalingan ng init ng ulo niya. Gaya ng inaasahan, Papa Dudut, sa akin na naman nabaling ang init ng ulo ni Miss Connie. Pero hindi niya ako nabulyawan ng gabi dahil nga po sa umalis ako. Pero ang mission niya na first thing in the morning ay pupuntahan niya ako at stressin na naman. Pagbukas ko pa lamang ng pinto ay hindi po ako nagsasalita ay ang dami na niyang nasabi. Sabi ko ay may hawak na akong pera pero hindi daw siya naniniwala. Kaya ibinigay ko sa kanya. Bago niya mabilang ay pinangunahan ko na kulang pa yon. Hinanda ko na ang sarili ko, mabilis ako bago pa man siya makapagsalita ay sumigunda agad ako ng total. Hindi pa naman tapos ang buwan ay ibibigay ko muna ang 1 buwan at ang para sa 1 buwan ay sa katapusan ko iaabot. Sinabi ko na sa katapusan pa kasi darating yung ibang sweldo ko. Nagdadahilan na naman daw ako. Hindi siya nanahimik ng todo nung inabot ko ang pera. Kahit nagbibilang siya ay ang daming sinasabi kahit pabulong. Para siyang leader ng mga bubuyog na may kukuyugin. Pero napakaswerte ko talaga sa Vincent na yon, Papa Dudut. Habang nangyayari ang pang-i-stress ni Miss Connie ay dumating na naman siya. Pa-develop na naman yung galit ni Miss Connie at nakita ko na unti-unti siyang nagbabago nang biglang kumatok sa gate si Vincent. May dala na itong mga gamit. Nagbago ang mood at aura ni Miss Connie na kung makaarte akala mo kadarating lang ng asawa galing ng Saudi. Kailan ba matatapos ang utang mo? Sana ngayong dekada. Promise ho, sa katapusan. Nako, ayang ka na naman sa promise na yan ha. Baka mamaya pinapuro mo lang ako pero hindi pala ako bibinggo. Ano ho? Baka mamaya pantapal lang to. Tapos ang kasunod na bayad sa susunod na buwan na naman. Hindi ho. May nakuha na ho akong racket ngayong buwan. Kaya mahahabol ko yung kulang ko para sa buwan na to. Tapos sa susunod na buwan 2. Tapos 2. Tapos salamat at mananahimik na kayo. Ano? Sabi ko ho, sure na yon. Nako, duda ako dyan sa mga sinasabi mo. Miss Connie naman, 6 na taon na ako dito. Siguro naman kilala nyo na ako. Kilala nga kita. Kaya ako nga sinasabi to eh. Tao po! May tao. Connie? Sino yan? Si Vincent. Vincent? Ay, tuloy ka! Maiwan ko na kayo. Magandang umaga. Vincent? Akala ko hindi ka na babalik. Pasensya na. Yung number kasi na binigay mo sa akin ay wala ako. Kaya hindi ako nakatawag. Ay, akala ko hindi ka natutuloy. Hindi. May kinailangan kasing gawin sa trabaho kaya inumaga na kami dun. Lilipat ka na? Hindi pa. Bukas na lang ako lilipat. Kasi tatapusin ko lang yung kailangan sa trabaho. Ha? Sure ba yan? Oo. Eto nga nagdala na ako ng ilang damit para ma-save ko na yung apartment. Yan lang ang gamit mo? Marami pa. Kaso bukas pa nakaschedule yung nirent ko na sasakyan para ilipat dito ang mga gamit ko. Ah, sige. At least nandyan ang ibang gamit mo. Sigurado na ako. Saka magbabayad na ako ng advance at down para sure na. Ay, talaga? Sana all. Sinong pinaparinggan nyo? Mga nandyan sa paligid. Hayaan mo na sila. Kaso pala, check ito. Pero pwede na din naman ipa-encash na agad ngayon. Wala lang akong cash. Nagmamadali kasi ako kaya hindi ko maaasikaso ang mag-withdraw pa. Ay, okay na to. Walang problema kahit cheque. Salamat, Connie. Ano ka ba? Wala yun.
Ikaw naman, para kang iba. Actually, oo. Kasi hindi pa naman ako nakakalipat dito. Naku, darating din naman tayo doon, kaya i-advance na natin. Ang Closeness. Okay. Ay, magmerienda ka muna. Naku, wag na. Kailangan kong bumalik sa site. Pumunta lang talaga ako para iwan tong ilang gamit ko at ibigay ang bayad ko. Ang sipag mo naman. Sana all. Ipapasok ko na muna tong gamit sa loob. Ay, oo nga pala, sorry. Eto ang susi ng bahay. Itago mo na para nasa'yo na. Sige. Salamat, Connie. Tara, ipasok mo na yung gamit mo sa loob. Okay na ako. Ay, ipapalinis ko pala sandali mamaya yung bahay, ha? Okay. Ito yung susi. Okay lang, may spare naman yan. Alam mo na, for emergency. Okay. Sige, aalis na ako. Salamat. Bukas na lang uli. Sige, ingat ka. Bye! Arthur! Bakit ho? Pakilinis yung kabilang bahay. Bakit ako? May utang ka pa, di ba? Aalis ho ako. Okay lang ho ba na hindi ako aalis pero wala na naman akong pambayad sa katapusan? Ang dami mong sinabi. Sige, umalis ka na. Ako na maglilinis. Nadinig ko may merienda kayo. Saan mo nadinig yan? Saka kung meron man, hindi ka kasama doon. Sana all. Sana all mo mukha mo. Makapaglinis na nga. Masayang-masaya si Miss Connie ng araw na yon. Para siyang switch ng ilaw. Ang bilis niyang mag-on at off ng saya at galit niya. Kasi parang walang araw na hindi siya galit. To the max pa ang kasungitan niya. Sa totoo lang, sa mga nakikita ko na trato ni Miss Connie sa aming dalawa ni Vincent, napaka-unfair talaga. Pero gaya nga ng sinabi ko ay may pagkukulang naman talaga ako kaya ibibigay ko na sa kanya yung maging masungit sa akin at paborituhin niya si Vincent. Pero yung sa akin pa niya ipapalinis yung bahay ng bagong lilipat ay medyo sobra na yata. Pero ganoon pa din naman, hindi pa din naman ako nagalit kasi nga may kulang pa ako. Hindi naman ganoon si Miss Connie noong tama pa ang oras ng pagbabayad ko. Nagsimula lang ang sungit niya mula noong na-delay na ako ng bayad. Sa totoo lang, ilang taon na din naman yon. Kasi nagsimula akong ma-delay ng bayad noong kasagsagan ng pandemic, kung saan ay wala talagang trabaho. Nung medyo nakabawi na ako ay nakakabayad na akong muli sa monthly. Kaso hindi ko kaya talaga noong isabay na yung 3 buwan na delayed payment ko. Kaya ayon, umusog ng umusog. Kaya sa totoo lang, yung monthly expenses ni Miss Connie ay nako-cover pa ng binabayad ko monthly. Gusto na lamang niya talagang masingil yung kulang pa na 3 months. Papadudot kung masaya si Miss Connie nung dumating at nagbayad si Vincent. Yung saya niya ay nadoble pa nung araw na lilipat na si Vincent sa pangatlong unit. Tao po! Vincent! Connie! Sandali. Ayan, dyan mo na lang i-park. Ikaw lang naman na magpa-park kasi wala namang may kotse dito. Okay lang ba? Hindi pala natin napag-usapan ng parking. Okay lang yan, malaki naman tong loob. Salamat at wala akong magiging problema sa parking. Oo naman. Kanina pa kita hinihintay. Bakit? Wala, excited lang ako sa paglipat mo. Medyo na late kasi yung nirent ko na sasakyan eh. Nasa na? Kasunod ko lang. Baka naipit dun sa traffic sa may bandang palengke. Okay. Pero ibababa ko na yung mga gamit na nandyan sa kotse.
Ay, sandali. Arthur! Arthur! Ho? Halika! Ano ho yun? Buhatin mo yung mga gamit ni Vincent dun sa kotse. Ipapasok sa unit niya. Ay wag na, kaya ko naman. Hindi, madami yan. Kaya nga nandyan si Arthur eh. Wag na, nakakahiya. Okay lang. O, kita mo na? Sure ka Brad? Oo. Akin na yung dala mo, ako na magpapasok sa loob. Sige na Arthur, simulan mo na yung paghahakot. Brad, okay lang ba talaga? Oo. Vincent nga pala. Ako si Arthur. Ano ka ni Connie? Ako yung nagre-rent dyan sa unang bahay. Ha? Naku Brad, wag ka nang tumulong. Hayaan mo na lang ako. Ayos lang naman. Nakakahiya. Akala ko kamag-anak ka niya o kaano-ano. Kaya kung makapag-utos siya, ganun-ganun na lang. Hayaan mo na. Ayos lang talaga. Sure ka ba talaga? Oo. Salamat ha. Arthur, ano na? Nakikipagkwentuhan ka. Dali mo na dito yung mga gamit. Ano bang mga bubuhatin? Pasensya na talaga. Huwag mo nang isipin yon. Tara na. Itong lahat ng bag ililipat sa loob. May mga babasagin ba dito? Wala, puro damit lang ang mga nandyan. Yung ibang gamit nasa truck pa na ni-rent ko. Pero hindi mo na kailangan tumulong kasi marami naman yung pahinante. Arthur, bilisan mo naman at marami pang bubuhatin. Oho. Sandali, Vincent ha. May niluto akong minatamis na saging. Ikukuha kita. Brad, may tatanong ako ha. Huwag ka sanang magagalit. Ano yun? Bakit inuutusan ka ng ganun ni Connie? Matagal na din naman kami magkakilala. 6 na taon mahigit na ako nag-rent dito. Pero parang sobra naman ata kung manduan ka niya. Ganun lang talaga yon. Wala lang, naitanong ko lang naman. Okay lang. Naiintindihan ko kung bakit. Ibig bang sabihin pag nagtagal ako dito, mamanduan na din ako ni Connie? Parang hindi naman mangyayari yun. Bakit? Kutob ko lang. Vincent, eto na ang saging oh. Wow, ang dami! Tara Arthur, hati tayo. Magbubuhat pa siya. Mamaya na yun, nasa kotse naman. Ipapabuhat ko na lang sa mga painante mamaya. Tara na Arthur, mukhang masarap tong gawa ni Connie. Kakakain ko lang, busog pa ako. Balik lang ako sa bahay, may aayusin lang ako. Bumalik ka kagad, baka may kailangan gawin dito, tumulong ka. Sige na Vincent, kainin mo na yung saging. Papa Dudut, nagkakahiyaan kami ni Vincent. Nahihiya ako sa trato sa akin ni Miss Connie at si Vincent ay nahihiya dahil sa ginagawa sa akin ni Miss Connie sa harap niya. Papa Dudut, nung umalis ako habang nasa labas sila ni Vincent at Miss Connie, nadinig ko silang nag-uusap. Nag-fish si Vincent at tinanong niya kay Miss Connie kung kaano-ano niya ako. Sobrang proud ng sagot ni Miss Connie at sinabi niya na hindi niya ako kaano-ano. Kaya daw ganoon kasi deserve ko daw yung treatment. Kasi ang tagal ko na daw na hindi nakakabayad. Gusto kong lumabas para sabihin na bayad ako at may kulang lamang na kailangang bayaran. Pero hinayaan ko na lamang. Kasi lalaki lang ang diskusyon, baka lalo pang magka-problema. Hindi ko din kayang umalis sa lugar na yon dahil wala akong pang down at pang advance. Ang hirap ng sitwasyon ko at ayoko ding magalit ng sobra kay Miss Connie kasi matagal din naman yung 6 na taon na pinagsamahan namin. Kung aalis man ako sa lugar na yon ay aalis akong walang kaaway. Kasi may utang na loob pa din naman ako. Kaso nga po'y hindi ko pa kayang lumipat, Papa Dudut. Papa Dudut, kung nahihiya nga po ako sa nangyayari ay mas nahihiya sa akin si Vincent. Kasi pakiramdam niya sa ang dahilan kaya ako ginanon ni Miss Connie. Mabilis kaming naging magkaibigan ni Vincent at hindi ko nga po alam kung magpapasalamat ba ako kay Miss Connie dahil siya nga po ang dahilan kung bakit naging close kami ni Vincent. Mabait naman talaga si Vincent kasi kahit inis siya sa ginagawa ni Miss Connie ay hindi naman niya ito kinukumpronta. Ang ginagawa niya na lang ay nilalambing niya para makalimot si Miss Connie ng pang-aapi sa akin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay nagulat din ako noong sabihin sa akin ni Vincent na gusto na nga daw niyang tapusin na lang ang 1 buwan doon sa apartment. Lilipat na lang daw sana siya sa iba. Kaso'y naawa daw siya sa akin at baka wala nang sumaway kay Miss Connie kapag umalis siya.
kaya hindi daw siya makaalis. Sa totoo lang ay muntik akong maiyak sa mga sinabi niya. Sinabi din niya na tutulong siya kahit papaano para maliwanagan si Miss Connie na mali ang ginagawa niya. Hindi ko po alam ang isasagot ko pero tumango na lamang ako sa sinabi niya. Ewan ko Papa Dudut, kung dahil ba sa awa sa akin kaya kami naging magkaibigan o dahil mabait talaga si Vincent. Parang pareho pero malalaman ko yan sa pagtagal ng panahon. Kasi si Miss Connie ay kilalang kilala ko na dahil sa haba ng pinagsamahan namin. Kaya panahon din ang magpapakilala kay Vincent, Papa Dudut. Arthur, nandyan ka? Oh, Vincent. Busy ka ba? Hindi naman, bakit? May dala kasi akong barbecue. 6 to, hindi ko kayang ubusin. Hati tayo. Eto, binukod ko na yung 3. Salamat. Nakakahiya naman. Nako, pambawi ko rin naman yan sa pagtulong mo sa paglipat ng mga gamit ko. Nako, wala yun. Wala din naman akong ginagawa eh. Kahit na, hindi mo naman kailangan gawin pero ginawa mo pa rin. Isipin mo na lang mabait ako. Nako, sa ginawa mo, mabait ka talaga. Kasi hindi ka nagagalit kay Connie. O galit ka pero nagtitimpi ka lang? Hindi ako galit sa kanya. May atraso naman kasi ako eh. Pero mali pa rin. Ay, anyway, change topic na nga. Ano nga pala work mo? Web designer ako, pero rumaraket ako magsulat ng mga speech o kaya script ng mga event. Ay, good. Bad nga eh. Wala nagpapadesign at madalang lang yung pasulat ng script kaya eto, nga. Sakto nga, kasi may speech ako sa susunod na linggo. Sa'yo ko na lang ipapasulat. Talaga? Oo naman. Pambawi ko pa rin yun sa pagtulong pagbubuhat. Wala ka naman dalang refrigerator kaya hindi naman ako masyadong nahirapan. Shh! Huwag tayong maingay. Baka madinig ni Miss Connie. Ilang taon ka na ba? Kaka 25 ko lang. 15 years ang tanda sa'yo ni Connie. Dapat Tita Connie ang tawag mo sa kanya. Hindi pwedeng tita. Kasi ayaw niya nga akong maging tenant eh. Eh di mas ayaw niya ako maging pamangkin. Shh! Mahina lang ang tawa. Ikaw ba? Ilang taon na? 30 na ako. Akala ko magasing edad tayo. Wag mo na akong utuin. Hindi ko naman babawiin yung barbecue. Pero salamat talaga. Dito sa barbecue at dun sa paggagawa mong speech. Ikaw nga ang gagawa tapos ikaw pa ang magpapasalamat. Don't get me wrong. Magbabayad ako ha. Yung details pala kunin ko na lang. Teka, kailan mo pala kailangan? Sa 1 linggo pa. Pero baka end of the week pa kaya wag kang magmadali. Pero yung bayad mamadaliin ko na para mabayaran mo na si Connie. Bukod sa ipapasulat mo, kailangan ko pang makapagsulat ng 2 pa para mabuo ang pambayad ko. Dapat mangyari yun bago magkatapusan. Huwag kang mag-alala. Yung mga kasama ko, sasabihin ko sa'yo na magpasulat. Nakakahiya naman. Hindi mo pa nga nakikita kung paano ko magsulat. Baka hindi nila magustuhan. Ano bang iniisip mo? Dapat confident ka para positive ang outcome ng mga plano mo. Oo nga. Salamat. Kailangan ko din magpasalamat kay Miss Connie. Bakit? Kasi kung di niya ako pinilit magbuhat, hindi ka magpapasalamat sa akin. At hindi mo ako matutulungan. At hindi mo ako mahatian ng barbecue. Naku, kainin mo na nga yan. Uuwi na ako. Sige, salamat ulit ha. Kung nakakasakit lang ang pasasalamat, kanina pa ako bugbog. Ilang beses ka na nagpapasalamat eh. Sige na, uwi na ako. Thank you. Vincent? Ikaw na ba yan? Lagot, nandyan ang wicked stepmother. Pasok na ako. Vincent! Gabi na, may lakad ka? Ha? Wala. Eh bakit bihis na bihis ka? Ito, normal ko lang to. Magdidilig ako. Naka-heels? Saka gabi na. Ganun ako. May gusto pala akong sabihin. Halika sa bahay. Naghanda ako ng dinner. Ha? Papa Dudut, ikinuwento sa akin ni Vincent na hindi daw nagbibiro si Miss Connie.
Kasi may dinner nga at nakahain na at ang ikinagulat ni Vincent ay may kandila. Natawa na lamang daw si Vincent pero sinabi din sa akin kung anong dahilan at kinausap niya si Miss Connie. Nakiusap pala siya na huwag na akong pahiyain muli kahit na kami lang daw ni Miss Connie ang magkausap. Inuto-uto niya daw si Miss Connie at sumang-ayo naman daw. Ewan ko lang ha, sigurado naman na sisimplihan pa din akong bungangaan ni Miss Connie. Yun lang talagang kulang ko ang pwedeng magpatahimik kay Miss Connie at tanggap ko yon. Matapos mag-usap at kumain ng dalawa ay kumatok muli si Vincent sa unit ko noong pauwi na siya. Ibinigay niya yung 3 pang barbecue. Hindi niya daw nakain kasi madaming niluto si Miss Connie. Doon din niya naikwento sa akin ang pinag-usapan nga nila. Kinabukasan ay bihis muli si Miss Connie habang nagdidilig. Hindi ako inaaway pero nakasimangot. At least may ceasefire na nagaganap. Ilang sandali ay papasok na si Miss Connie sa unit niya. Lalabas naman si Vincent. Papasok na sa trabaho. Tinawag ko siya para iabot ang pinapasulat niyang speech. Nakaprint na para babasahin na lamang niya. Nagpasalamat si Vincent pero iba ang mukha niya. Imposibleng ang dahilan ay ang sinulat ko kasi hindi pa naman niya nababasa. Parang may problema siya. Akala ko nga inaway din siya ni Miss Connie pero iba pala ang nakaaway niya. Pwedeng magtanong? Ano yun? Bakit ganyan ang itsura mo? Ha? Bakit? Gusot ba tong polo? Hindi yang suot mo ang gusot, yang mukha mo. Para kang may problema. Wala to. Kung may problema ka, sabihin mo lang. Ako naman ang tutulong. Pambawi sa pagkausap mo kay Miss Connie. Inaway ka ba ngayon? Hindi nga eh. Good. Ikaw, sinong umaway sa'yo? Wag na. Ano ba yun? Unfair naman yan. Hayaan mo ako makatulong. Yung girlfriend ko. Ha? Nandyan siya? Wala. Pero nagkasagutan kami kagabi sa telepono. Bakit? Ayokong i-shortcut ang kwento. Ilang taon na kami nagsasama ng girlfriend ko. Magkasama kami sa bahay bago ako lumipat dito. Bakit ka umalis? Pinaalis niya ako. Sabi niya, bigyan daw muna namin ng space ang mga sarili namin para makapag-isip-isip. Anong plano mo ngayon? Kinausap ko siya kagabi. Sabi ko magkita kami para makapag-usap. Kaso dinerecho niya ako na hindi na niya ako mahal at maghiwalay na lang daw kami. Ganun ba? Paanong gagawin mo? Susuyuin mo ba uli siya? Hindi na siguro. Kilala ko siya. Pag sinabi niya, yun na yun. Paano ka? Teka, may something ba kayo ni Miss Connie? Wala. Kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. May iba ka bang nagugustuhan? Wala din. Hindi ko pa kaya ngayon. Dapat naman. Kasi baka may magawa ka pa. Saan? Sa lahat, para maiayos mo. Ang relasyon namin? Oo. Wala na siguro. Pinutol na niya lahat ng nag-uugnay sa amin eh. Pwede ba akong magpayo? Oo naman. Kailangan ko yan. Subukan mo pa rin ayusin ang relasyon nyo. Ikaw na rin nagsabi na ilang taon na kayo nagsasama. Sayang naman kung matatapos lang ng ganun. Siguro naman mahal ka pa niya kaya subok lang. At least nagsubok ka. Ano? Miss Connie, kanina pa ba kayo nandyan? Oo. Anong pinagsasabi mo dyan kay Vincent? Pinapayuhan lang niya ako. Tungkol saan? Sa girlfriend ko. Si Arthur ang nagpapayo sa'yo? Oo. Naniniwala ka naman. May punto naman siya. Paano magkakapunto yan? Sa tagal na niyan dito, kahit kailan hindi ko pa nakitang may girlfriend yan. Pasok na muna ako sa bahay. Sandali, bakit ka alis? Ayaw mo madinig ang totoo? Yan kasi kung makapagpayo akala mo eksperto. Wala naman. Nagsabi lang naman po ako ng alam ko. Anong alam mo? Connie, medyo foul naman ata yan. Minsan, kailangan natin madinig ng diretso ang katotohanan. Pasensya ka na, Vincent. Kalimutan mo na yung mga sinabi ko. Mabuti naman at nakapag-isip ka. Pasok na ho ako sa bahay. Sandali. Hayaan mo na siya. Siyempre napahiya siya dahil totoo. Sige ho. Sobra naman ata yung mga nasabi mo kay Arthur. Nagmamagandang loob lang naman yung tao. Kung may girlfriend siya, tatahimik ako. Kaso wala nga, kaya paano siya magpapayo kung hindi naman niya nararanasan? Nagkausap na tayo kagabi. Nakiusap ako na wag mo naman sanang ginaganon si Arthur.
Pasensya na, hindi kasi ako nakapagpigil kanina. Kalimutan na natin yon. Papasok na ako. Papa Dudut, parang naging rutina sa compound yung susungitan ako ni Miss Connie tapos ay sasaluhin ako ni Vincent. Tapos babait sandali si Miss Connie. Mapapayapa ako tapos ulit-uli. Okay na din, at least may interval ang stress ko. Malapit ko nang makumpleto ang 2 buwan na ibabayad ko sa katapusan. 1 buwan na lamang matatapos na ang kalbaryo ko sa kakasingil ni Miss Connie. Malaking tulong sa akin ang pagpapagawa ni Vincent ng script. Maliit lang ang singil ko pero madami naman siyang pinapagawa. Kaya okay na din. Baliktad nga po Papa Dudut kasi gusto nga niyang taasan ang bayad sa akin. Ako naman ang nagsasabi na huwag na. Nahihiya na po kasi ako sa dami ng tulong ni Vincent sa akin. Hindi lang sa pinansyal ang tulong niya Papa Dudut. Pati ang emosyonal at psikolohikal ay natutulungan niya ako. Dahil sa pagkausap kay Miss Connie ay hindi na din kami nagkwekwentuhan ni Vincent sa bakuran ng compound. Pag mag-uusap kami doon kami sa unit niya o sa unit ko para hindi kami nadidinig ni Miss Connie. Dahil nga sa napahiya na ako sa mga sinabi ni Miss Connie. Kaso si Vincent ay hindi pa makamove on kaya laging topic namin ang ex-girlfriend niya. Nagulat din ako nang payuhan ako ni Vincent na huwag daw akong padadala sa sinasabi ng iba. Dahil wala daw mas may kilala sa sarili ko kundi ako. Kaya lalo kaming naging close ni Vincent kasi napapagaan niya ang damdamin ko. At ganun din naman daw ako sa kanya, Papa Dudut. Papa Dudut, isang araw habang naglilinis sa kotse si Vincent at ako ay nasa harap ng unit ko. Nagtatype sa laptop ko nang lumabas ng bahay si Miss Connie. Hindi ko na lamang tinignan at baka masira ko ang umaga niya tapos ay sisirain niya naman ang umaga ko. Hindi niya din ako pinansin samantalang si Vincent na mas malayo sa kanya ay ang nilapitan niya. Kinausap ni Miss Connie si Vincent at nagpaalam ito na mawawala ng medyo matagal. Uuwi daw ito sa probinsya dahil namatayan ng isang kamag-anak. May paiyak-iyak pa ito samantalang noong lumabas ng bahay niya ay halos mapunit na ang labi sa sobrang ngiti noong makita si Vincent. Pinadinig talaga ni Miss Connie sa akin ang mga sinabi niya. Ibinili niya kay Vincent na eto na muna ang mamamahala sa compound habang wala siya. Sa darating na katapusan daw ay huwag kalimutan ni Vincent na singilin ako. Pero gusto kong mag-rebut. Kaya hindi pa siya tapos magparinig ay tinawag ko kaagad siya at sinabing ibibigay ko na ang huling utang ko na 1 buwan. Para sa katapusan ay ang renta ko na lamang sa buwan na yon ang babayaran ko. Kahit natapos na ang utang ko ay ganun pa din si Miss Connie. Kasi daw ay hindi siya sigurado kung mababayaran ko daw talaga yung regular na renta ko sa buwan na yon. Kaya hindi pa pala tapos ang kalbaryo. Kailangan ko munang may abot sa kanya ang bayad sa buwan na yon para manahimik na siya. Saka siya bumalik kay Vincent para ipagpatuloy ang mga bilin kahit ang mga hindi naman kailangan ay ibinibilin pa ni Miss Connie. May masabi lamang. Hanggang sa nakalis na si Miss Connie at para akong preso na pinalaya noong makasakay siya ng kotseng maghahatid sa kanya. Si Vincent naman ay nag-set up ng isang mesa at 2 upuan sa bakuran. Sabi niya ay samantalahin daw namin ang labas ng bahay habang walang kontrabida. Doon kami minsan nagkakape at minsan naman sa gabi umiinom kami ng kaunti para pampatulog lang. Siyempre kasabay ng kape o alak ang mga kwentuhang walang humpay. Pero noong unang weekend na wala ang aming kahera ay nagaya si Vincent na uminom kami. Pero hindi na pa-cute na inom lang. Hindi pampatulog kundi pampalasing. Total ay wala naman daw pasok kinabukasan. Pumayag ako at kanya-kanya pa kaming luto ng pulutan na mapagsasaluhan namin. Oh, parang hindi ka na umiinom. Umiinom ako. Alam mo, para kang preso. Malaya ka ngayon at wala ang jail guard mo. Huwag mo muna isipin si Connie. Magsaya ka na lang dyan.
Kailan ka ba huling uminom? Hindi ko na maalala. Parang di ko naiisip. Kasi yung utak ko nakakonsentrate sa kung paano kikita para ma-zero ang utang ko. Yung script ng program namin, nagawa mo na, di ba? Oo, konti na lang tapos na yon. Bukas, bigay ko na yung bayad. Malaki din yun, kaya tapos na ang utang mo. Matanong kita. Bakit parang yung mga speech na sinulat ko nakita ko lang sa bahay mo? At hindi ka din humihingi sa akin ng soft copy? Yung totoo, nagagamit mo ba yung mga sinusulat ko? Alam mo, maganda ang pagkakasulat mo. Pero nagagamit mo ba? Yung totoo, hindi ako magagalit. Sige na nga, aaminin ko na. Nagamit ko yung una. Pero yung mga sumunod, hindi na. Wala naman talaga akong mga speech na ginagawa sa opisina. Kaya ako lang naman na ipagpatuloy ipagawa yun kasi ayaw mong tulungan kita. Kaya sabi ko, kung trabaho ang ibibigay ko sa'yo, siguradong papayag ka sa tulong ko. Pero… Alam mo, wala nang pero. Bukal sa loob ko ang pagtulong. Saka yung mga speech na sinulat mo. Kaya nga nandun lang kasi siguradong magagamit ko pa naman sa mga darating na panahon. Nahihiya na ako pero salamat uli. O ngayon, ako naman ang magtatanong. Sana wag ka ring mahiya sa akin ha. Sige. Bakit ka sinabihan ni Connie na wala siyang nakitang girlfriend mo kahit kailan? Tinatago mo ba sa kanya? Hindi. Wala talaga akong girlfriend. Pwede bang matanong kung bakit? Yung huling girlfriend ko 7 years na nakalipas. 18 ako nung maging girlfriend ko siya. Isang araw bigla niyang sinabi sa akin na pakasalan ko daw siya dahil nabuntis ko siya. Nabuntis mo? Ewan kung anong pumasok sa ulo niya at inisip niya na tanga ako. Paano ko siya mabubuntis? Hanggang sa paghalik lang niya ako pinapayagan. Walang ibang nangyari sa amin noon. Sobra naman yun. Tapos nung ipit na siya, ayun, nalaman namin na meron pa pala siyang ibang boyfriend ng halos 1 taon na. Sorry. Okay lang, okay na ako. Naka-move on na ako. Kung naka-move on ka na, bakit hindi ka na naganap ng iba? Sabi ko sa sarili ko, nahihintayin ko na lang yung para sa akin. Pero 7 years na. Naniniwala ako na darating ang taong yon, kahit hindi ko siya hanapin. Sige, rerespetuhin ko yung sinasabi mo. Sana dumating na siya. Oh, tapos na ako. Ikaw naman. Kamusta na kayo nung girlfriend mo? Maayos na ba? Ang swerte niya kaya sa'yo. Mabait na, maalalahanin pa. At saka… Vincent, ano nangyari? Okay ka lang? Huminahon ka. Sorry. Huwag ka mag-sorry. Sabihin mo sa akin para mabawasan yung nasa dibdib mo. Wala na talaga kami. Paano? Pinuntahan ko siya kagabi dun sa apartment na tinitirhan namin. Gusto ko siyang sorpresahin pero ako ang nasorpresa. Kumatok ako. Walang sumagot kaya sumilip ako sa bintana. Tapos… Kung hindi mo kayang ikwento, wag muna. Wag mong pilitin ang sarili mo. Meron siyang kasamang lalaki at ang intimate nila. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nanlambot na lang ako. Hindi ko alam kung matutumba ba ako o parang nanigas na sa kinatatayuan ko. Grabe. Sorry. Gusto kong makalimot. Samahan mo ko uminom hanggang mamaya ha? Oo, sasamahan kita pero hinay ka lang sa pag-inom. Hayaan mo na ako. Minsan lang naman to eh. Pero hinay pa din. Ikaw din. Iinom mo din yung nangyari sa'yo. Dadamayan din kita. Sige. Oh, kampay na. Mataas yata yung tagay mo. Ganun ba? Hindi ko nakita eh. Ako na magtatagay. Ako na. Relax ka lang dyan. Dapat maging malaya ka ngayon. Bawiin mo yung mga araw na para kang preso dito sa bakod natin. Oh, akala ko okay ka na. Ba't ka umiiyak uli? Sorry. Kulang siguro sa tagay. Kampay! Baka masobrahan ka naman yan ha. Wala namang trabaho bukas eh. Hindi lang sa trabaho. Ang sinasabi ko yung katawan mo. Hindi naman ako araw-araw umiinom. Nitong mga nakaraan parang halos araw-araw eh. Pampatulog lang yun. Eh itong ngayon, pampawalang malay? Tagay pa! Papadudot, hindi lang naparami si Vincent kundi napakaraming nainom. Hindi lang sobra kundi sobra-sobra.
Gusto ko siyang pigilan kaso'y sobrang sama talaga ng loob niya sa nangyari at naintindihan ko naman siya. Kaso nga baka makasama naman sa kanya yung ginagawa niya. Hinayaan ko na lang muna siya kasi kahit anong pigil ko dahil lasing na siya ay hindi talaga siya nagpapapigil. Hanggang sa ayon lasing na siya. Lango na siya sa mga nainom niya kaya niyaya ko na siya na tumigil na kami. Parang hindi na niya ako nadidinig kaya binuhat ko na lamang siya pauwi sa unit niya. Habang buhat ko siya ay iyak siya ng iyak. Ang haba ng iyak niya. Dahil may kabigatan si Vincent kaya ang bagal bago kami nakapasok sa unit niya. At naihatid ko siya sa kwarto niya. Nagulat ako Papa Dudut nung iuupo ko siya sa kama ay aksidenteng nagkadikit ang mga labi namin. Nagulat ako pero si Vincent ay nakatingin lang. Hindi ko pinansin pero nang matingnan kong muli si Vincent sa mata ay sa kanya ako hinalikang muli Papa Dudut. Sinadya niya sa pagkakataon na yon. Hindi ko alam kung bakit hindi ako umalma. Dahil ata sa utang na loob ko sa kanya o dahil lasing din kasi ako. Opo, may tama din po ako noon pero alam ko. Alam ko pa ang ginagawa ko. Papa Dudut, matagal ang nangyaring paghalik at habang nangyayari yon ay parang nagigising ako sa katotohanan na mahal ko pala si Vincent. Ewan kung hindi ko ba matandaan ang mga sumunod na nangyari o kung may nangyari nga ba. Lumaon ng gabi, kinaumagahan ay nagising ako na nasa kwarto ni Vincent at saka ko na-realize na hindi pa naginip ang lahat. Totoo ang mga nangyari, sobrang hiya ko dahil parang napagsamantalahan ko ang kalasingan ni Vincent. Kaya agad ako nagbihis at umalis. Papasok na ako sa unit ko nang biglang may tumawag sa akin, Papa Dudut. Miss Connie? Oh, bakit parang gulat ka na nandito ako? Nakalimutan mo na ba na akin tong lugar na to? Akala ko ho kasi tatapusin yung buwan at doon muna kayo sa probinsya. Bakit? Para hindi ka na naman magbayad? Ikaw na din na nagpaalala kaya sasabihin ko sa'yo na hindi ka na pwedeng madelay pa ng pagbabayad, ha? Kapag hindi mo natapos ang utang mo sa katapusan, pasensyahan tayo. Miss Connie naman, wag naman pong ganyan. Ilang buwan pa ako magiging mabait sa'yo? Naihahabol ko naman ho at isang buwan na lang naman ho ang kulang ko. Kulang pa din yon. Utang yon. At ang utang, binabayaran. Bigyan niyo lang ako ng konting palugit. Teka nga, napaka-advance niyang sinasabi mo. Ibig sabihin hindi ka na naman makakabayad sa katapusan? Ginagawan ko po ng paraan. Yung huli ho kasing sinusulat ko baka hindi na ituloy nung nagpapagawa. Problema mo na yan. Bakit kailangang ikwento mo? Gawan mo ng paraan. Opo, konting tiis na lang po. Basta usapan to. Pasensyahan tayo. Diyan ka na. Vincent? Tulog pa po siguro. Uminom kasi kagabi. Uminom? Pinainom mo? Napaka-bad influence mo talaga. Pati yung taong nananahimik gagaya mo sa'yo. Hindi po. Connie! Vincent! Bakit ganyan ang itsura mo? Okay ka lang? Masama ba ang pakiramdam mo? Hangover lang to. Kita mo na yan, Arthur? Tingnan mo ang ginawa mo dito sa tao. Huwag mong sisihin si Arthur. Ako ang nagyaya. Nako! Pinagtakpan mo na naman yung abusadong yan. Papasok na ho ako. Sandali! Ano? Iiwan mo lang tong kagagawan mo? Magpapahinga lang ho ako. Magpapahinga? Umagang-umaga? Bakit? Hindi ka ba nakapagpahinga kagabi? Po? Connie, ikaw naman ang aga-aga din nagagalit ka agad kay Arthur. Paanong hindi? Walang ginawang magaling. Nakakainis. Baka pagod ka lang siguro. Mabuti pa magpahinga ka na lang muna. Oo nga. Ang haba ng biyahe eh. Kakatukin lang sana kita kasi ibibigay ko tong pasalubong ko sa'yo. Mga suman yan. Salamat. Sige, uuwi na muna ako. Mamaya na tayo mag-usap. Sige, magpahinga ka na. Ikaw din, Arthur. Hindi pa tayo tapos, ha? Connie. Yes, Vincent. Magpapahinga na ako. Ikaw din, ituloy mo na ang tulog mo. Kung alam ko lang na uminom ka kagabi, hindi na sana kita inistorbo. Ito kasing Arthur na to eh. Connie. Sige, papasok na ako sa bahay ko. See you later! Arthur, sandali! Ha?
Bakit? Pasensya ka na kay Connie ha. Sabi ko nga sanay na ako. Hayaan mo na. Mababayaran mo naman na siya mamaya. Mamaya ako ibibigay ang bayad sa sinulat mo. Ha? Okay pa ba? Ang alin? Yung pinapagawa mo, tuloy pa ba yon? Ano? Bakit naman hindi? Matatapos mo na nga yung script. Akala ko kasi… Akala mo ano? Ha? Wala. Nalasing ka ba kagabi? Ako? Oo. Ako rin. Oo. Lasing na lasing ka. Pasensya na ha. Madrama ata ako kagabi. Alam mo bang mga kinukwento mo? Isa lang naman ang kwento ko eh. Okay. Anong okay? Saka kanina ko pa napapansin. Bakit hindi mo ako tinitingnan? May muta ba ako? Ha? Wala. Hindi naman sa hindi ako tumitingin. Bakit parang iba ka? Hindi naman. Dahil ba sa nangyari kagabi? Ha? Papa Dudut, akala ko ay nawala na sa sarili si Vincent ng gabing yon. Pero hindi po pala. Alam na alam niya ang nangyari at hindi siya nailang o nahiya. Habang ako ay sobrang guilty na akala ko ay nag-take advantage ako sa kahinaan niya noon. Alam na alam niya naman pala ang nangyari. Papa Dudut, kahit pareho kaming may hangover noon ay nag-usap pa din kami. Pinapasok ko siya sa loob ng unit ko kasi ayokong madinig ni Miss Connie ang usapan namin. Nagkausap kami ng malalim at pareho kaming hindi namin alam kung bakit nangyari ang nangyari. Pero pareho naming tanggap ang lahat ng nangyari. Tinanggap namin ang mga nararamdaman namin nang hindi kine-question ang mga sarili namin. Kung bakit at papaano nangyari. Basta ang alam na lang namin ay mahal namin ang isa't isa. Nagdiretso ang relasyon namin nang hindi alam ni Miss Connie at alam ni Vincent na ako na naman ang bubuntungan ni Miss Connie kaya gumawa siya ng paraan. Meron siyang kaibigan na masasabing papunta na sa pagiging matandang binata. Nakausap niya ito na gusto daw palang magka-girlfriend. At si Miss Connie naman ay alam namin na gustong magka-boyfriend. Noong una ay hindi pa muna pinapaalam ni Vincent ang pakay niya. Ang ginawa niya ay hinimok niya ang kaibigan na doon na mag-rent sa apartment ni Miss Connie. Opo, Papa Dudut. Sinabihan ni Vincent ang kaibigan niya na may bakanting unit sa nirerentahan niya. Papa Dudut, mababakante na po kasi ang unit ko. Kasi napag-usapan namin ni Vincent na doon na din ako titira sa unit niya. Ang dahilan namin kay Miss Connie ay para makatipid kami dahil maghahati kami sa renta. Hindi na umangal si Miss Connie dahil nga sa nahanapan na agad ako ni Vincent ng makakapalit sa unit ko. Nakalipat ang kaibigan ni Vincent. Nagkakilala sila ni Miss Connie. Nakitang-kita na nagkorting puso ang mga mata niya. Hindi naman nagtagal ay nag-jive si Miss Connie at ang kaibigan ni Vincent. Naging magkarelasyon sila. Pero kahit sila na ay nagbabayad pa din ng upa ang lalaki kasi ayaw niya daw na maging sagabal sa negosyo ni Miss Connie. Kilig na kilig si Miss Connie. Ang ginawa ni Miss Connie para hindi na ito magbayad ay niyaya na niya ito na sa unit na niya manirahan ng boyfriend at paghatian na lang nila ang expenses sa bahay. Pumayag ang lalaking soon to be husband ni Miss Connie na magsama na sila sa iisang bubong. Wala din po noon ay nagbalik na ang dating trato ni Miss Connie sa akin. Humingi siya ng tawad at sinabi kong naiintindihan ko. Nung sobrang maayos na ang relasyon ni Miss Connie sa soon to be husband niya ay saka namin sinabi ang relasyon namin ni Vincent. Hindi naman nagalit si Miss Connie at naging masaya pa nga siya para sa amin. Papa Dudut, yun po palang dating unit na tinitirhan ko ay bakante pa sa ngayon. Salamat po Papa Dudut sa pagbibigay halaga sa mga kwentong tulad ng sa akin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Arthur. Mahirap daw maghanap ng makakarelasyon at mas mahirap daw humanap ng tunay na pag-ibig. Pero may mga hindi naghahanap ang kusang nilalapitan ng makakarelasyon. Pero maswerte ang lapitan ng totoong pag-ibig. Hindi inaasahan nila Arthur at Vincent na mahuhulog sila sa isa't isa. Hindi nila inaasahan ang kinahinatnan ng pagkakaibigan nila. Hindi nakakabigla ang sitwasyon ng dalawa. Madalang man ay totoong nangyayari ang bagay na ito. Ang magulat sa katotohanan na hindi nila inaasahan. Bulagang pag-ibig yan ang sabi ng mga matatanda.
parang hustisya na nakapiring para maging patas sa huhusgahan. Dahil sa biglaang nag-iba ang tibok ng puso ng dalawa, marahil nga ay naging patas ang pagiging bulag nila sa katotohanang ngayon lang nila nalaman. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.